Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to H. O pati ito si former Senator Leila de Lima, hindi na rin po nakatiis. At nagsalita na po tungkol dito sa sa ano ba to, teleserye ba to o parang Netflix series mga kababayan eh. Hindi lang po ito pelikula na patatapos ng 1 oras, 2 oras, kundi mukhang to mga kababayan. Mukhang ito nga nasusubaybayan natin ay mukhang magiging teleserye na kung saan maraming episodes. Hindi natin alam kung may season 1, season 2 pero mga kababayan mukhang maraming episodes ito at tatagal ito. Ito po yung tungkol kay kay Sara Duterte at itong sa kanyang Chief of Staff si Zulaika Lopez. At itong nangyari sa kanila ngayon, merong may aksyon, kompleto Ricados mga kababayan, may aksyon, merong suspense, may love story. So kompleto mga kababayan, pang Netflix talaga Itong nasusubaybayan natin. At dahil dyan, nagsalita po itong si former Senator Leila de Lima. Basahin ko lang itong report ng Inquirer.net Ito pong si former Senator Leila de Lima ay kinriticize itong si Vice President Sara Duterte. Unang-una, for defying House rules. Okay? At paano niya ba dinefy yung House rules? By staying indefinitely in the chamber para samahan yung kanyang nakakulong na Chief of Staff. So yan po ay labag sa House rules at kaya nga sabi ko sa inyo teleserye kasi indefinitely hindi natin alam kung kailan aalis si Sara Duterte diyan po sa diyan po sa House. Pero ngayon nandiyan po sila ngayon sa hospital, diyan po saan ba sila ngayon? Sa Veterans Memorial Medical Center. So, nandyan po sila ngayon at idagdag pa sa drama yung kanilang mga followers, yung mga DDS vloggers, DDS fanatics, nandyan po sa dyan po sa Veterans Memorial Center. Nandyan po sila dahil meron daw pong people power. Kanina nakita ko yung mga vlogger nag-ready na So, dagdag pa sa drama yon. Ito. Sabi ni former Senator Leila de Lima, ito ito. This is a political drama. Ayon kay former Senator Leila de Lima, ito ay political drama by the OVP. Bakit ba kinakailangan magdrama? O to divert the issue from its plunder of confidential funds. So para kay Leila de Lima mga kababayan, ito po ay isang diversionary tactic. Ginagawa ito ni Sara Duterte, ginagamit niya yung kanyang aid, ginagamit niya itong kanyang yung kanyang Chief of Staff para i-divert yung issue ng kanyang plunder o yung kanyang mga anomalya dahil sa paggastos ng confidential funds. Kaya sabi ni former senator, kung magnakaw, wagas, kapag pinapaliwanag, ang daming hanash. Yan po sabi ni former Senator Leila de Lima. Kung magnakaw daw, wagas, pero ito na kapag pinagpapaliwanag ang daming hanash at ang dami ng ginamit mga kababayan. Saka every time na may lalabas na issue, ang bilis siyang mag-presscon. Presscon dito, presscon doon. Tapos madaling araw, nagpa-Zoom presscon, press conference. So totoo yan. Totoo yung sinasabi ni former Senator Leila de Lima. Ang daming hanash. Ang daming drama mga kababayan. Pang Netflix nga So totoo lang mga kababayan.
talagang na-divert nila. Pinipilit nilang i-divert yung issue tungkol sa pagpapaliwanag ng confidential fund. Yun lang naman ang issue dito eh. Hindi ko nga maintindihan bakit ito si Zulaika Lopez ay naging issue. Unang-una, na-contempt lang naman siya. Dahil na-contempt ka, syempre ikaw ay makukulong. Pero hindi ka naman kinukulong as in isang preso. Actually, maluwag yan kasi hindi ka naman convicted. May kasalanan ka lang kasi binviolate mo yung rule. Yan po sa House. Bakit? Anong violation? Sinabihan mo yung COA, pinigilan mo na maglabas ng dokumento na pwedeng magamit ng House sa investigasyon dyan po sa paggastos ng confidential fund. At inamin mo naman so may kasalanan ka talaga, Miss Zulaika Lopez. Ngayon ito, na-contempt, nakulong. Ito na nagsimula yung dramang pang Netflix na may iyakan, may sabihin na natin na totoo na halimbawa talagang na-stress siya at meron siyang panic attack kasi mga kababayan doon siya nagsasabi na hindi totoo yung panic attack. Totoo po yan. Sinasabi ko na po sa inyo, totoo po yan. Sabihin na natin na ganon. May panic attack, may baka ma-depress. Pero may go signal ng St. Luke's kaya nga dinala sa hospital Pero bakit inilabas ng St. Luke's? Kasi parang lumalabas wala naman talagang sakit. Siguro na-stress lang talaga siya. Kasi hindi siya sanay ng ganun. Kasi syempre, itong mga to sanay sa masarap na buhay. Siguro travel dito, travel doon. So, siguro hindi niya ina-expect na ganun yung mangyayari sa buhay niya. Na magkakaroon ng ganitong klaseng stress sa buhay niya. Kasi syempre, alam mo na, ang dami mong ganyan. Kasi ito na ngayon, sinisingil ka na. So, mahirap para kay Zulaika Lopez. Hindi ko naman sinasabi na talagang wala siyang nararamdaman. Meron siguro siyang nararamdaman, pero wala kasalanan mo yan gumawa kayo ng kalokohan ipaliwanag nyo na lang. Ganun lang naman kasimple yun. Para matapos na ipaliwanag nyo, magsalita ka. Kaya nga lang naman binabantayan ang dami tuloy mga kwento-kwento kaya ka binabantayan dahil binabantayan ka ni BP Sara Duterte para hindi ka magsalita. Gordyado ka. Kaya ka binabantayan kasi sabi ni Montulfo, meron kayo relasyon. Ang dami tuloy issue na naglalabasan Sabi nga kasi may love, ewan ko kung may love triangle pa mangyayari. So may romance, may love story, may action, may suspense. Andiyan na po lahat Kaya sabi tuloy ni Leila de Lima, ang dami namang hanas na ito. Ang daming kadramahan. Pero nung nagnakaw, wagas. Ngayon ganito, napakasimple lang naman po ang gusto lang natin malaman. Diba? Tayo lalo na taong bayan kasi pera natin yan hindi naman nila pera yan Pera yan galing sa buwis ng taong bayan, yung confidential fund na yan. Paliwanag nyo na lang. Anong nangyayari? May rally kayo, may press con kayo, may sumisigaw ng people power kung saan-saan. Anong pinaglalaban ninyo? Titanong ko lang, anong pinaglalaban ninyo? Sagutin nyo na lang yung tanong. Sagutin nyo na lang sa taong bayan kung saan napunta yung confidential fund. Yun lang naman yun Ito si Zulaika Lopez, sumobra. Parang lumalabas tuloy, overacting na OA na OA na yung lumalabas, bro mo. Ililipat ka sa isang facility na allowed naman ng batas. Pwede ka naman magsama. Dami mo nang kasama si Bongo, si Bato de la Rosa, si Vice Presidente, biro mo. Social pa.
Big time yung mga ano mo, taga-bantay mo. So, isasamahan ka naman daw. Kasi alam mo, feeling ko parang bata eh. Nasobrahan naman ng ano. Nasobra naman ng ewan ko, kaartihan na to, kadramahan na to eh. Kaya nga, ayun ang iniisip tuloy ng tao. Ano ba to? Drama? Sobra naman drama to. Ang tanda mo na, unang-una, pinasok mo yan, alam mo kung paano mo dapat lalabasan yan. Ngayon ganito, yan, nasabihan ko tuloy ni former senator. At ito pa mga kababayan. Naglabas si Vice President Sara Duterte ng bulletin. So masyado nilang ano ba to si Zulaika Lopez? Ba't masyado yung ano ba tawag doon? Masyado yung pinapalaki yung issue ni Zulaika. Na nandyan lang naman dahil na contempt, dahil may ginawa siyang kasalanan. Lalaya naman yan eh. Hindi naman habang buhay nandyan yan. Pagkatapos ng hearing, o tapos na pagkatapos ng kanilang investigasyon, pwede nang umalis. Ano pa lang to, in aid of legislation, paano kung talagang korte na nagsampa ng kaso? Ano yan, magngangawa ka, maglulupasay ka? Ngayon lang kasi pinagbibigyan ka. Sobra-sobra na nga itong binibigay ng Congress sa inyo, ng mga kongresista. Bigay hilig na nga eh. Pero pagdating sa korte, hindi na ganyan, hindi na pwedeng ganyan. Diba? Eto, kagaya na ito, naglabas si Office of the Vice President ng bulletin. So, parang, ewan ko, ano na ito nangyari, nakakontempt lang yung tao, tapos parang, kailangan, talagang, i-monitor, i-broadcast, dun sa mga, kasi alam niyo mga kababayan, itong sitwasyong ito yung ginagamit nila para galitin ng taong bayan, para galitin ng mga mamamayan. Pero hindi naman alam niyo nangyayari. Sila din naman ang sila din ang kumbaga niloloko nila yung mga sarili nila eh. Kasi majority ng Filipinos ay wala naman eh. Natatawa lang sa nangyayari. Katulad na ito, naglabas sila ng bulletin, yung status ni Lopez. Ano raw? Eto raw si Zulaika Lopez ay gumising ng ilang ulit sa gitna ng gabi. At nanaginip daw siya na merong gusto siyang gurgurin. At ini-smatter sa Tagalog. Parang nanaginip siya 3 beses na merong gusto siyang gurgurin, yung tatakpan yung ulo niya ng unan. Nanaginip daw. So merong horror pa. Kompleto na nga, love story, may romance, may tawag dito, may action, may suspense. Ngayon ito may may horror pa ata. So ayun, nanaginip daw siya. Nanaginip daw siya na 3 beses sa kalagitnaan ng gabi ay nagigising siya dahil nga nanaginip siya na merong nagtatakip sa ulo niya ng unan na gusto siyang gurgurin. No appetite, wala rin siyang appetite. Kumain ng fruit para makainom ng gamot. So prutas lang daw yung kinain para makainom ng gamot. Ngayon ito hindi ko maintindihan. Bakit kinakailangan pang ikwento to sa Hindi, dahilan? Ba't kailangan na i-broadcast ba to? Kailangan ba? Pati paggutot, pati pag-ebak ni Zulaika, kinakailangan i-report. Kanina parang sinasabi niya sa na sa mga kanila mga followers na ganito yung nangyayari. Parang ginagamit nila si Zulaika Lopez, ginagamit nila si Zulaika Lopez. At sabi niya, pinayagan daw siya ni Zulaika, ito si VP Sara Duterte na silipin ang kanyang mga anak.
as long na si Senator Bongga ang papalit sa kanya para magbantay, para makabalik daw siya sa gabi. So, sa night shift, si Sara Duterte night shift at morning shift, etong si Bato de la Rosa. At sabi pa, she demanded lawyers stay outside the room 24 hours a day. Gusto niya daily lawyer meeting. Ayan. At her mother is arriving tomorrow. So may update mga kababayan, no? May update sila kay Salaika Lopez. Talaga na mga naging naging celebrity na itong si Salaika Lopez. Ito talaga, ito babasahin ko yung comment ayan. Mga kababayan, babasahin ko yung comment baka sabihin niyo nag-invento ako. Sabi dito, ayan sabi rito, sana hindi. Ano ba nangyayari dyan? Baka talunin pa sa pagiging box office hit ang Say Hello Love Again. Oo nga, baka talunin pa sa box office etong kanilang mga palabas ito pa, sana po sa susunod mapanaginipan naman niya kung sino si Piatos, si Mary Grace Piatos. Best Actress, isulat muli para maging libro, pwede sa Canva gagawa. Ayan. Ang daming Eva, sakala nasa teleserye alam mo, ito binabasa ko, pinagtatawan na lang nila yung nangyari. May tumatawag lang. Anyway, yun lang mga kababayan. Ito nga, pati ba panaginip, kailangan na ng medical bulletin. Ayun nga pinagtatako, ba't kinakailangan pa ikwento? Pati ba naman panaginip, kailangan may ikwento? At sino ba ang kailangan updated yung mga tao? Para alam ng mga tao, para galit yung mga tao sa nangyayari. Naawa ko kay Salaika Lopez kasi nagagamit siya, mga kababayan. Nagagamit siya dito sa pagtatakip, dito sa anomalya, dito sa paggastos ng confidential funds. Sana naman, simple lang naman alam mo ang susi dito si Sara Duterte. Sagutin nyo na, Madam Vice President. Ang dami po nadadamay si Salaika Lopez kung talagang loves ninyo si Salaika Lopez. Maganda tigilan nyo na yan. Humarap kayo, sagutin nyo lahat ng tanong. Tapos, kasi itong mga si Salaika Lopez, yung iba niyang mga kasamahan sa tingin ko, lang sila naging party sila kasi kinakailangan nilang sumunod sa inyo bilang kanilang boss. Pero ang talagang susi dyan, kayo ma'am, Madam Vice President Sara Duterte, sagutin nyo na lang. Sagutin nyo, humarap kayo para matapos na to. Kasi hindi talaga to matatapos. O baka naman talagang gusto nyo ganito. May mga issue para mapag-usapan at pwedeng maging dahilan. Kagaya niyan. O may rally-rally na kung saan-saan. Sinasamantala ng mga vloggers. Sinasamantala ng mga supporters ng DDS. Hindi na po nakakatulong sa bansa natin sa totoo lang. Yun lang naman para sa akin. Tapos na sana to kung nagsalita Sara Duterte. Titingnan lang naman ngayon. Pa-after nito, di saka kayo magsampahan ng kaso sa korte. Diba? So, yan mga kababayan yung update natin dyan po sa drama teleserye. Pang Netflix, kompleto mga kababayan, pang Netflix may drama, may iyakan, merong suspense, may love story, may romance, lahat na. Meron pang horror. Nandyan na po lahat mga kababayan. Sabi tuloy ni Leila de Lima, nung nagnakaw, wagas. Tapos ngayong pinagpapaliwanag, ang daming hanas.
Alright, so yun lang muna mga kababayan. Basta kapag meron pong bagong balita, i-update ko lang po kayo. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.